Kapag ginawa ito ng partner mo sa'yo tuwing nag-aaway kayo, malamang sa malamang genuine yung love niya sa'yo, and I can say that you are blessed kapag ganito yung partner mo sa'yo. Anyway, ang misunderstanding po sa isang relationship, ang pag-aaway po ay napaka-normal at healthy po yan. Yun nga lang, nagiging unhealthy na ito kapag inaraw-araw nyo na, mas marami na yung time nyo na nag-aaway kaysa yung okay kayong dalawa. Pero, ang pag-aaway minsan is napaka-normal. Unang-una sa lahat ay para mas makilala nyo yung isa't isa. And then, para mai-reveal kung ano man ang wrong sa bawat isa sa inyo or sa relationship nyo mismo para maitama nyo ito. Dito nyo matetest kung mahal kayo or genuine yung pagmamahal ng partner nyo sa inyo, mapalalaki or babae. Kaya kapag nakita nyo itong bibigay ko na signs, malamang mahal ka nga ng partner mo. Although, gusto ko lang i-clarify sa inyo, hindi ko naman po sinasabi na kapag hindi nyo nakita ito, is that ibig sabihin hindi na rin kayo mahal. No, hindi po ganun yung point ko. Okay, so number 1 na sign is that hanggat maaari po ay iniiwasan niya na pagsabihan ka ng mga masasakit, masasama, or murahin ka tuwing nag-aaway kayo. Hindi ko po sinasabi na never niya na magawa yon. Kasi sometimes when you are emotional, minsan ang hirap magpigil. Pero most of the time kapag meron kang nasabi, if you love that person, magsusorry ka because you are guilty na baka nasaktan mo or you are guilty na nasaktan mo siya. So magsusorry ka. Pero there is something wrong na if lahat na lang ng mga salita, mga words na hindi na makain ng aso ay binubuhos na sa'yo. Bakit niya nagagawa yon? Kasi wala yung respeto sa kanya at wala siyang sensitivity. It means hindi siya sensitive sa kung anong nararamdaman mo. Wala siyang pakialam sa kung anong feeling mo, anong mararamdaman mo at that moment na nasabi niya. So maaari nating masabi na hindi ka ganun kamahal if sobra yung pananalita niya sa'yo. Pero, you are blessed when that guy, alam niyang i-control yung kanyang bunganga, hindi ka pinagmumura, then you are blessed. Masasabi mo, mahal na mahal ka nga. Okay? So, proceed na po tayo sa number 2. Iniiwasan niyang insultuhin ka kahit na nag-aaway kayo. Or he or she is very careful ng mga words na kanyang binibitawan. Bakit? Kasi nga ayaw niya na nasasaktan ka hanggat maaari. So, hindi siya basta-basta magsabi ng mga bagay na nakakainsulto sa'yo. Like, pupunahin niya kung anumang kulang sa'yo, physically, materially, or kung anumang weakness mo, or kung anumang nakaraan mo, or kung anuman ang something sa'yo na kung saan mapapahiya ka talaga, may insulto ka, like your families, kung may mga problema sa families mo, he or she is very careful na magsabi or magsalita ng mga bagay na yon kasi ayaw niya na masaktan ka dahil alam niya na baka mainsulto ka. So, kung very careful siya sa mga words na sinasabi niya, at hanggat maaari tinitimpi niya yung sarili niya na magsabi ng mga nakakainsulto sa'yo, then maaari natin sabihin na genuine yung pagmamahal niya sa'yo. Okay? Proceed na po tayo sa number 3 na sign is that pinipili niya pong idaan sa mabuting usapan at hindi po panay-away, sigawan ganon, or insultuhan, batuhan ng masasakit na salita, idaan sa social media, magpo-post ganon, or magpapansin, like i-broadcast siya sa kapitbahay, sa ibang tao, kung ano man ang problema niya sa iyo, kung ano man ang problema sa inyo. Minsan, bakit nagagawa ito ng isang tao, ng partner mo? Kasi hindi siya careful, hindi siya sensitive about your side. Ang pakialam niya lang yung side niya. So, it doesn't matter for him or for her, kahit na magmukha kang masama sa ibang tao. Basta ang mahalaga maging malinis siya. Then there's something wrong with that. Pero, you are lucky or you are blessed if pinipili niya na pag-usapan ninyong dalawa, na idaan sa mabuting usapan, na i-address ito in a good way at hindi yung marami pang mga unnecessary na bagay na gagawin para lang mas lumawak yung issue. Hindi yun magagawa ng taong tunay or genuine yung pagmamahal niya.
Kasi ayaw kanyang masaktan, ayaw kanyang mapahiya, ayaw kanyang magmukhang masama or nakakahiya sa ibang tao. Because, especially mga lalaki, they want to protect you. Number 4 is that iniiwasan niya ng physical na pananakit sa'yo. Or nagtitimpi siya para hindi ka masaktan physically, para hindi ka masipa, para hindi ka masuntok, ganun. Pero kapag ang lalaki, sinasaktan ka na or ina-abuse ka na physically and there's something wrong with that, kailangan mo mag-report sa police or kailangan mo isumbo sa mga may authority. Because kung totoong mahal ka, no matter kung ano man yung kasalanan mo, hindi kanya pagbubundanan ng kamay, hindi kanya sisipahin, ganon. Hindi ko sinasabing never naman. Of course, sometimes sabi ko madadala ka ng emotion, masasaktan ka, especially kapag meron kang nagawa. Pero kapag every time na lang na meron kang pag-aawayan is that sasaktan ka physically, suntukin ka, sipain ka, batuhin ka ng kaldero, kaserola, at kung ano man yung nahawakan niya dyan, ipalo niya sa'yo, batuhin niya sa'yo, then there's something wrong with that na kaibigan. Pero kung isang lalaki, very careful, or hanggat maaari umiiwas na lang siya, nagtitimpi siya para hindi ka masaktan physically, then 100% genuine yung pagmamahal niya sa'yo. Number 5 is that pinipili niya na intindihin ka or manahimik na lang, especially kapag mabunganga ka or kapag nagsasalita ka or kapag mataas yung emotion mo and marami kang nasasabi na masasakit. Kapag pinili niya ang tumahimik at intindihin ka at maghintay ng tamang time para kumalma ka and then dun siya magsalita, dun siya makipag-usap sa'yo, it means 100% na genuine or talagang mahal na mahal ka ng partner mo na yan. Bakit? Kasi alam niya that walang mapupuntahan ang pag-aaway kapag parehas kayo na ma-pride, parehas na mataas ang emotion nyo, nagiging mas malala na lang yung problema. So, hihintayin ka na kumalma, tsaka kanya susuyuin or tsaka kanya kakausapin. It's a big sign na mahal ka ng tao na yan. Okay? Number 6, the sign is that whenever na may mga unsettled issues, gagawa yan ng way, maglalaan yan ng oras para isettle ito together with you, pag-usapan nyo. And of course, most of the time, siya yung magpa-first move na makipag-ayos sa'yo. Kapag yung isang tao, wala siyang pakialam, kahit magulo pa kayo, kahit palagi kayo nag-aaway, or hindi siya interested na ayusin kung ano man yung pinag-aawayan nyo, kung ano mang unsettled na issues nyo, it's a big sign na hindi kanya mahal, or hindi naman sa hindi ka mahal, hindi malalim, or nawawala na yung pagmamahal niya sa'yo. Bakit? Sometimes, ito kasi yung indirect na chance. Sinabi kong indirect kasi hindi masyadong nakikita. Ito yung chance para maglandi ng iba. So that whenever na may confrontation na mangyayari, meron siyang ibabato na ganito kasi yung nangyari sa atin, ito kasi yung issue natin. Ganito ka kasi, kaya natempt ako, kaya natukso na ako. Pero ang katotohanan niyan, gusto niya na hindi kayo mag-ayos para yun yung irarason niya. Actually, mapalalaki at babae ito. Yun yung irarason niya kapag may confrontation na. Pero, you are blessed and highly favored kapag yung partner mo is that pipiliin niya na ayusin ang mga unsettled issues imbes na lumapit sa iba, magpalandi sa iba, or manlandi sa iba, or magsumbong sa iba, mas pinipili niya na lumapit sa iyo at ayusin. Then you are blessed. Masasabi mong genuine ang kanyang pagmamahal sa iyo. Okay? And last but not the least na signs is that i-date ka or ipagluluto ka or ipaglalaba ka before or after ng pag-aaway nyo. Bakit niya ginagawa ito? Kasi it's a wisdom. Sa totoo lang, gusto niya makuha yung loob mo, masuyo ka, and then tsaka nyo pag-usapan kasi kapag relax yung isip, kalmado, and kapag nawiwili ka sa isang tao, mas madali ito maayos kung ano mang issues nyo. Hindi yung parehas kayong magalit, pride, walang maayos yan. Pero kung i-date ka muna, para kunin yung puso mo, loob mo, huwag kang magmatigas, okay? Huwag kang magpakipot. Pagbigyan mo na siya. Kapag pinagluto ka, para way niya yun, para makipag-usap sa'yo, para yun yung pinaka-peace offering niya sa'yo. Then, i-receive mo agad. Huwag mo nang patagalin pa. Huwag mong hayaan na masaktan yung loob niya dahil sa nire-reject mo kung ano man yung peace offering niya, kung ano man yung pinibigay niya sa'yo. Ayusin nyo, pagbigyan mo na, okay?
Napakalaking sign na mahal ka kapag ginagawa yun ng isang lalaki. That is why mapapansin nyo, every time na matapos yung pag-aaway ninyo or yung mga unsettled issues nyo or misunderstanding nyo, may malaking mangyayari, especially sa mga mag-asawa, dun sa kama. Mapapasundan si bunso. Bakit? Kasi kapag mas nakilala nyo ang isa't isa, mas lumalalim yung pagmamahal yung dalawa. So, hindi po problema ang pag-aaway po. Hindi. Actually, healthy yan kapag alam nyo na i-handle, kapag marunong kayong mag-lower ng pride nyo, at kapag alam nyo na i-handle yung emotion nyo at hindi yung emotional, lahat na lang bagay emotional, and alam nyo na mag-move on sa nakaraan at hindi yung ibalik yung nakaraan kasi ikukulong ka niyan. Magiging bitag ka ng nakaraan at hindi ka niya makakumove on. Mahirap sa'yo na ma-enjoy ang buhay mo because of the past. Just let go of the past. Okay? Forget the past. It doesn't mean naman na hindi mo siya maalala, but make sure na i-accept mo na sa puso mo that past is past. You can never change the past, but you can change the present and the future. So mga kapatid, mag-away lang kayo. Basta ayusin nyo, and after nyong ayusin, magbakbakan kayo. It's part of the relationship. Enjoy lang. So that's it. Maraming salamat po. I hope po na maraming kang matutunan. God bless.